Taong 1967, nang umalis si Mike sa Pilipinas patungong Japan, doon tumugtog siya sa mga bar at nakapag-record din ng ilang album. Ngunit makalipas ang isang taon, bumalik din si Mike sa Pilipinas. Di niya inakalang narito lang pala ang hinahanap niya. Si Wally yan, dito na, di ba? Ngayon, nung dumating ako, may banda siya. Natural, hindi kami pwede magsama kasi may banda siya. Nagtayo ngayon ako ng banda. Kasama ko si Edmond Portuno, patay na rin, sumalangit nawa. Tapos si Birador, sumalangit nawa rin. Tapos si Bob Rason, anak ni Delia Rason. Yes, gitarista, magaling yun. Ang galing, husay. Ako ang bass player, siyang gitarista. Tapos si Alex Cruz, ang tatay ni Ira ng Bamboo. Yung Ira, gitarista. So yun, nabuo yun. At nung wala kami pangalan, one night, kami dalawang ni Edmond, sabi ko, anong pangalan natin? Sabi niya, John of the Cross. John of the Cross, sabi niya. Sabi ko, Tagalogin mo. Juan de la Cruz. Di ba? Yun ang naging pangalan niya, Juan de la Cruz. 1968, nang mabuo ang Juan de la Cruz Band, na nooy 6 pa ang miyembro. Dekada 70, nang nalagasan ng mga miyembro ang banda. Sa huli, naging 3 na lamang silang naiwan. Si Joey, Pepe Smith, si Wally Gonzalez at si Mike. Mabilis na sumikat ang Juan de la Cruz Band dahil na rin sa kakaibang tugtugan nila at mga kantang napamahal agad sa masa. Tulad ng Teacher's Enemy No. 1, Ang Himig Natin at iba pa. Pero sinong mag-aakalang ang ilan pala sa mga kanta nila ay hango sa Biblia? Ngayon ko lang nalaman na marami pala sa mga kanta mo halaw din sa Biblia eh. Of course. Diba Yeah. may ano rin no? From the Bible, no? Meron, may kinalaman. Like yung ano mo, Guided na ika nga. pati yung ano mo nakasalayaw mo Yes, diba? prodigal son yun. Oo, Yes. no? Interesting. So, sige nga, isa-isahin mo nga sa amin, yung mga kanta na sinulat mo, Okay. no? At naging mga hits na meron pala itong kinalaman at halaw din sa Biblia. Yun, yung mga sinulat ko, hindi ko nga alam na ando sa Bible yun. Doon pala lumalabas yung mga na-absorb mo nung nasa seminaryo ka. Siguro yung dala-dala ko from seminary was devotion and morality Yes. and ethics. Siguro yun ang dala ko. Hindi ko alam kung ano yun, di ba? Sabihin. Kaya lumalabas kasi ang main focus ng mind ko pag nagsulat ako is to help people get messages na morality and ethics makuha nila. Yes, yun ang yung nasa isip ko lagi. Rock band? Yes. Rock band ng may misyon? Ano ba yun? Kaya nga, no? Rock band Hindi, may kasi, misyon sa kaya lang sa nasasabi mundo? mo ngayon, kasi ang mga lyrics ngayon, talagang palasak na Parang hatred ang mga lyrics ngayon, di ba? Mga jealousy, envy, hatred, pride, mga greed, yung mga... Pero, Nung panahon na yun, ano? pasiwa yung magsulat ng gano'n, yung parang magme-mensahe, parang magpipreach ka sa kanta, parang alsiwain, no? Pero wala akong ibang masabi. Yun lang. Pero, okay, yung balong malalim. Balong malalim. Sige. Gusto niya mag-swimming sa balong malalim. Oo. Hindi naman po pwede sapagkat madilim. Ano yun? Ano nga yun? Ba't ka magsiswimming sa madilim? Matalinaga. Gusto niyang mag-swimming, sabihin, gusto niyang, kasi na-realize ko yung words na yon, John 3:19. Nasa John 3:19. Ano? Nakasulat doon, the light has come into the world, but the people love darkness. Yun. So kasamaan pala yung Malalim. nagsiswimming sa kasabalon na madilim. Yung liwanag, ano? Oo nga, no? Liwanag. Pero hindi ko alam yon na nasa Bible. Basta lumabas na lang gusto niya mag-swimming sa balong malalim. Hindi naman pwede sapagkat madilim. Ang maganda yung second verse. Yung second verse, gusto pang kumain. Kumain ng kumain. Hindi naman nabubusog sa kanyang kinain. Okay. O ano yung sabihin nun? Ang ibig sabihin pala nun, man does not live by bread alone. Okay. Ibig sabihin, ang kakainin natin, ang salita ng Diyos. Oo. Yung kinakain mo ngayon, Kaya hindi nakakabusog eh. hindi, mamaya magugutom ka na naman yan eh. Mamaya pag kinain mo yan, gutom ka na naman. Kagaya ng tubig, ganun din yan. Pero at that time na ginagawa mo yung kanta,
hindi mo naiisip yun, Wala. no? Na ito'y nakalapat sa Biblia, no? Hindi mo naiisip. Wala. Basta Bakit lumalabas kakaiba lang ka yan. nga? Mariosep. Sa kabila ng kanilang tagumpay bilang isang banda, dumating ang panahong nagkawatak-watak din ang Juan de la Cruz Band. Ngunit si Mike, ipinagpatuloy ang kanyang solo career. Sa katunayan, nagkaroon pa siya ng ilang solo album at concert dito sa bansa. Sa panahong ito din siya nakilala bilang Jeprox